3 years na nga pala itong motor na to at ito yung mga pinalagay at pinalitan ko. Isa-isahin natin. Let's go! Sa video na to, meron tayong dalawang category. Isang mga pinalitan natin at yung mga pinalagay ko. Kasi magkaiba yon. Meron tayong mga pinalitan dahil nasira at pinalagay ko dahil mas pogi. Simulan muna natin dun sa mga pinalagay ko. Let's go! Una, syempre, fat bar with riser. Alam nyo naman, yung stock ng motor natin ay nakasubsob or yung flat, di ba, yung handlebars. Pero dahil lagi tayo nagra-ride, hindi sa atin pwede yun, masakit sa likod. And actually, pangalawang beses ko na nagpalit ng handlebars. Pero parehas fat bar with riser. Kasi yung unang fat bar natin ay bumalik ko kasi natumba sa parking tong motor na to eh. So, pangalawa na to. Pero same lang, pinalit natin ulit. Kasi ito naman talaga yung trip ko na setup. Sunod naman itong handle grip. Para mas makapal at stylish, kumbaga mas maporma siya. Kita nyo naman, mas classic siya kaysa dun sa plain, di ba? And brown. Pangalawang palit ko na rin to, yung dati black at napudpud na yon. Kasi lagi nga tayo nagra-ride at napudpud na. At ngayon brown na siya, no? Kasi natripan ko naman lagyan ng brown accent tong motor na to. And then itong thermal wrap. Ayan. Kasi alam nyo naman, nung bagong kuha yung motor natin, no? Sobrang init, lumalabas sa makina at the same time sa tambucho. Actually, pangalawang thermal wrap ko na rin to, no? Yung una, medyo nawarak na kasi sa katagalan, at the same time, ulan, init, tapos naka-car wash pa, na-sprayan, napupunit, no? So, sa ngayon, hindi ko muna to pinapasprayan, lalo yung part ng tambucho, para hindi mapunit. Sayang din naman, di ba? Sunod natin ay itong LED headlight. So, hindi ko pa napapalitan tong mismong housing, pero yung loob, napalitan ko na ng LED. So dati ay bulb type yan, no? Ngayon LED na. Pero hindi pa rin yan ganun kalakas na ina-expect natin. Kasi talagang mahina yung bato niyan eh, kahit anong bulb ang ipalit nyo. Pero talagang mas mahina yung bulb type. So ito nga palang mga pag-uusapan natin ay naka-random, no? Hindi siya sunod-sunod o yung mga naunang pinalitan hanggang sa pinaka-latest. So random siya, no? So headlight grill, pinalagyan ko niyan para mas aesthetic para sa akin, no? Mas maporma para sa akin pag may ganyan, no? Parang medyo plain sa akin pag ganito lang, housing lang. Susunod naman ay yung mga gulong natin. So dual sports tires na siya kahit yung unahan. Pero magkaibang brand, no? Yung isa Corsa, yung front tires natin. Ito Dura tires. 130 by 80 by 17 ay naman ay ito naman 90 by 90. Hindi ko masyadong sinagad kasi baka hindi ko masya. Pero alam ko mas mataas pa dyan yung kayang ipasok dyan, no? Hindi ko lang talaga tinake yung risk kasi sa Shopee ko lang yan pares binili, no? Isa pang pinalitan natin ay yung top box at bracket. So yan. So Shopee ko lang din binili yan, dalawang yan. And itong bracket ay para talaga sa CR152 and alloy ito, alloy top box. 45 liters ata to. Ayan. May marka na ng tumba doon sa parking. Marami na rin siyang marka ng tape kasi lagi nga akong nagkakarga ng mga paninda ko dyan. Ang isa pa ay itong top box bag. Yan, napakalaking tulong nito. Dito ko nilalagay yung mga kapote ko ngayon, no? May dalawang set ako ng kapote dito. Isa para sa OBR natin. So maganda to, no? Para sa mga nabiyahe talaga na malalayo. At the same time, maraming mga karga. So ito, nandyan yung kapote natin. Tsaka yung extra natin na visor dun sa classic natin na helmet. Marami pa tong may lalagay dito. Kasi may extension pa to eh. Yan. Yan. So yan, pag binuksan ko to, mas luluwag pa yan, oh. Kita nyo? So dati yung kapote nandito lang sa loob kasama ng mga helmets natin, tsaka ibang mga gamit. Pero dahil dito sa top box bag na to, mas marami na yung kayang ilagay dito sa loob ng top box. So oo nga pala, kadalasan sa mga babanggitin ko dito ay from Shopee, no? Konti lang dito yung galing sa mga shop talaga na mga local shop. At ilalagay ko na lang yung mga link sa baba ng video na to para mabilin nyo rin pag gusto nyo. Isa pang mahalaga na naipalagay ko ay itong crash guard. Ayan. So sabi ko nga sa inyo, natumba na to sa parking. So siguro dahil malambot yung pinag-parkingan ko, tumumba talaga siya, no? Alam ko ay dito yung tumba niya, napakaliwa. Kaya yung mark ng top box, nandun yung tupi. So buti na lang nagkataon na hindi na damage talaga tong makina natin. Pero kung nagkataon, malaking gastos yon. At ito yung makakapag-save doon, no? Yung crash guard. Minimal lang siya. Hindi siya ganun kalaki katulad ng ibang mga nabibili. At tingin ko okay naman na to, no? Mapoprotektahan niya na kahit papano yung ating mga makina. Kaliwat kanan yan.
Ang isa pang nabili ko na nakadagdag sa forma ng motor na to ay itong saddle bag. Ayan. Nandito yung ibang tools natin. Yun oh. Ito may basahan at tools. Toolkit. Ayan. Nandyan yung mga wrench at mga screws. Spark plug. Yung mga pang-adjust ng spark plug. Nandyan. At sobrang ganda niya tignan no. Ayan oh. Aesthetic siya. Tapos dark brown. And inalis ko lang naman yung ano dito. Yung covering ng air filter natin. Yung kabila hindi ko alam kung safe alisin tong cover na to kasi battery na to, baka manakaw or mabasa, hindi ko alam kung pwede. Pero dito nakita ko naman na pwede naman siya no, kasi nandun naman paloob pa yung air filter. At isa pa ay itong seat cover. Yan, mapapansin nyo iba na yung cover ng upuan natin, pero stock pa rin yan, nakaano lang yan, velcro. So ang ginawa ko lang dyan, tinanggal ko yung upuan, ipinatong ko yung seat cover at naka velcro lang siya. So ibig sabihin kapag napagtripan ko na baguhin, let's say gawin kong brown or kung ano man design, yung VIP or ibang tahe, pwede no, hindi pa nakakommit. So sobrang dali lang palitan no, kasi velcro lang. Pero pwede ko tong ipatak no, pwede kong ipa-permanent imbis na ganitong temporary lang. Pwede kong ipa-upholstery yan or palagyan pa ng foam, alisin yung lumang cover. Ito kasi patong lang no. And ito nga palang seat cover na to may foam na no, kaya medyo kumapal siya ng konti, kaya hindi na siya masyadong ganong kasakit sa puwet kapag nasa biyahe. At balik tayo dito sa manibela, meron tayo ditong voltmeter at meron siyang charger no, dalawang slot ng USB. And tong voltmeter na to napakahalaga niyan. Try natin buksan. Yan, may separate siyang bukasan dito, yun. Tapos ang volt natin ay 13. Mahalaga to kasi kapag hindi umaandar yung motor at naka 12 volts pababa to, ibig sabihin kailangan mo nang palitan yung battery mo. Halimbawa 11.8. Yan. Hindi na healthy yung battery mo, maibig sabihin. Pero tulad niyan, naka 12.9. Sa mga gantong battery kasi ng motor, 12.9 full charge yan. Kapag umaandar ang motor, dapat aakyat yan ng 13 mahigit or 14. 13 or 14. Try natin. Yan. So yan oh, nag 14.2. Ibig sabihin nagcha-charge yung battery natin, no? So healthy yung battery natin, at the same time healthy rin yung ating motor na mag-charge ng battery. So magandang may voltmeter. Isasuggest ko talaga na may voltmeter para hindi tayo matirikan sa biyahe. Although may kicker naman tong motor na to, kaya no worries, pero matagal pa rin mag-kick kapag wala ng battery. And then isa pa is yung mini driving light. So sabi ko nga sa inyo, hindi sapat talaga yung headlight natin. Yung mini driving light yung tulong talaga no. Ito naman dilaw at puti yan. So yan, magkakabila yan syempre. And saktong sakto siya dito sa engine guard natin na hindi siya nagmukhang additional no. Para siyang isang setup talaga na binili ko. Kasi ayan no, saktong sakto yung butas at yung pagkakakabit. At yung mini driving light na to, meron yan fan, tapos waterproof din yan. At bago ko makalimutan, meron niyang cellphone holder. Tinanggal ko lang kasi nagva-vlog tayo, pero yan, diyan ko yung nilalagay, cellphone holder. Ayan, tibay niyan. Motowolf ang tatak. Shopee rin, Shopee. Sabi ko nga sa inyo, mas marami talagang Shopee dito, no? Kasi sobrang convenient na talaga kapag sa Shopee ka bumili, di ba? Again, yung link nasa baba lang ng video na to. And then, susunod naman na category ay yung mga pinalitan ko dahil nasira. Halimbawa, napudpod, ayan, napunde, at yung iba pa. Discuss na rin natin agad. Una ay itong tail light. So hindi na siya stock no. LED na yan no. Kung papansin nyo, ayan no. Goods na goods din. Kasama niya, pinaltan ko na rin yung brake light switch dito. Ayan, yung kapag inapakan mo dito ay yung nag-switch doon sa tail light natin. Napalitan ko na rin yan. And then signal lights. Ayan, ito. Para siyang bullet type. Ayan. Nadamay kasi yan sa pagbaksak. So nasira yung kaliwang part, 'di ba? Pag ganito nga yung baksak ko noon, nasira to. So pinalitan ko na. Pero yung likod stock pa rin. So ayan, stock pa rin yan. And then rear suspension. Ito ay Owens ang brand, and then pang CB110 yung kanyang model. Ayan, nakalagay naman CB110, and then ang size nga pala nito ay 355mm. So mas mataas siya kaysa dun sa stock. Kasi ang alam ko dun 340mm lang yun. So yan ang itsura niyan. So ito sa kabila, ayan. Malayuan, ganyan itsura niyan. And then kung mapapansin nyo,
may mga mamasa-masa dyan. Feeling ko, ito talaga yung sakit ng CR152, or at least ito yung napunta sa akin, no, na unit. Palagi may tagas. So napalitan ko na yan, yung gasket dito. Tapos pinalagyan ko na rin ng liquid gasket. Itong side na to yung una kong pinalitan. And then pinalitan ko na rin yung side na to, no. So yung banda dito sa stator hindi ko pa napapalitan, pero yung sa kabuuang gasket napalitan ko na yan. And then sa tensioner, nakahanap ako ng gasket dyan kasi lagi rin may tagas dyan. And then, speaking of tagas, yung engine sprocket na O-ring, pati na rin sa shifter O-ring ay napalitan ko na kasi may tagas na rin doon. And then, tensioner, nakapangalawang palit na ako dyan kasi lumalagitek, no? Lumuluwag yung tensioner, lalo yung stock. So, pangalawa na to. So, ang model nga pala nito, kung maghahanap kayo, is yung pang Wave 125, yung Honda. Genuine na yung lagay nyo para mas matibay. And then yung timing chain, napalitan ko na rin yan kasi nga kumakalansing sa loob. So para mawala, dahil nga lumuluwag na yung timing chain, pinalitan ko na rin. And then kadena at sprocket set, pinalitan ko na yan. Maganda kasi dyan, sabay mong papalitan yan. Lalo na pag pudpud mo yung sprocket, kadalasan pudpud na rin yung kadena mo. Makikita nyo naman dyan kung masyado na matulis yung mga ngipin, no? Kung ako sa inyo, i-check nyo palagi. Mahirap pag inabutan pa kayo sa daan ng putol ng kadena. So pares yan, engine sprocket tsaka rear sprocket. At the same time, pinadamihan ko na ng ngipin kasi nga malaki na yung kinakarga natin, malaki yung tires, may angkas tayo, may top box tayo. So imbis na 1440, no, 1440, ang ginawa ko is 1442. So sa pagdami ng ngipin, mas papunta sa arangkada yung setup mo. So dito yun sa likod, no. Sa pag konti ng ngipin, mas mapapriority nyo yung top speed, pero medyo may hirapan siya ng konti sa arangkada. Dito naman pag pinadamihan mong ngipin, mas arangkada yung priority niya. So mas makokonti yan, mas priority niya yung arangkada. And then mas madaming ngipin, mas top speed siya. So meron yung ratio, no. Hindi pa natin i-discuss ngayon kasi medyo mahaba yon. Then meron pa nga pala, napudpud na tong brake pad na to. Mga nakadalawang beses na akong palit dyan. Pero yung brake shoe natin, hindi ko pa yun napapalitan kasi goods pa naman. So matagal mapudpud, no, very good yun. And then itong fork bag, pangalawang palit na tayo dito. Kasi yung una nangangalawang, nadamay niya yung sticker dito. Kung mapapansin nyo, ayan, may marka siya ng kalawang. So yun yung fork bag na may mga butones dyan. Nangangalawang yun, tumutulo yan dyan. So natanggal yung sticker. Pumili ako ng fork bag ngayon na walang mga butones para walang tulo ng kalawang. Actually marami pa akong gustong palitan dito. Halimbawa yung rim natin, gusto kong palitan yan kasi ang pangit na, talagang nangangalawang na, tanggal na yung mga pintura. Isa yun sa medyo mapapansin mo sa CR152. Kahit hindi naman yan nadadali ng pagpapalit ng interior, talagang tumutuklap yung mga pintura. Susunod naman yung front fender natin, gusto ko yung medyo paangat na ganyan. So yung upper bracket ang kabit kasi mas tingin ko mas bagay sa setup ko na Scrambler Adventure. So gusto ko pa nga rin palagyan ng yung cover dito. At the same time yung wind visor. So isa yun sa mga susunod kong ilalagay. At siguro bag pa dito kasi lagi nga kami talagang nabiyahe. Yun, no, marami pa talaga. Kayo ba, ano ba yung mga pinalitan nyo at mga napadagdag nyo na sa motor nyo? Para tatry ko rin ilagay at i-review. And i-comment nyo na lang dyan sa baba kung ano ba yung mga topics na gusto nyong pag-usapan natin at mga gusto nyong itanong para gagawa natin ng content. Again, this has been JZ. Enjoy the ride!